Bakasyon na naman. Nakaupo si Adela sa baitang ng hagdan habang pinanonood ang paglalaro ng mga nakababatang kapatid kasama ng ilang batang nakatira sa looban. Ilang araw na niyang pinag-aaralan ang binabalak gawin. Malapit sa kalsada ang bahay nila, kaya pinag-iisipan niyang mabuti kung paano kikita. Ang totoo, na-inspire siya sa nakikitang tindahan sa kabilang looban. Iniisip niyang magtinda. Kikita siya nang nandun pa rin sa kanila. Kaya pinag-iisipan niyang mabuti kung ano ang ititinda. Mas gusto niya kasi yung mabilisan lang, yung hindi naka-stock ang puhunan. Yung araw-araw ay kita na agad kung tumubo ba o hindi. Yung maliit lang ang puhunan, pero kikita. Ayaw niyang gayahin ang paninda ng kalugar para maiwasan ang samaan ng loob. Ayaw niyang maging kakumpetensya ng gaya niyang gusto din maghanap buhay. Mga panindang bata ang paninda nun, kaya kailangan niyang mag-isip ng iba. Kailangan din ay makakatulong pa rin siya sa pagtitinda ng nanay nila. Mahabang sandali pa ang lumipas nang mapangiti siya. Isang magandang ideya ang tila kumislap sa utak niya. Barbecue. Barbecue ang ititinda niya. Kilala ng mga tindera ang nanay nila, may mga suki. Makakahango siya ng paninda sa murang halaga. Pwede rin siyang bigyan ng paninda at kinabukasan ang bayad. Sa umaga ay makakapagtinda pa siya kasama ng nanay nila. Makakapagpahinga at pagdating ng hapon, mag-iinihaw naman. Alam niyang makakatuwang niya ang mga kapatid. Kahit mga bata pa, ay natutunan na nila magtulungan, maging masipag at matyaga. Natutunan niya yon sa nanay nila, na itinuturo naman niya sa mga kapatid niya. Sumang-ayon ang nanay nila sa balak niya, at sa lalong madaling panahon, sinimulan na niya ang ihawan na sinamahan na rin ng palamig na sagot-gulaman. Gaya ng inaasahan, nakatuwang niya ang mga nakababatang kapatid. Binibigyan niya ng tag-10 piso ang mga ito tuwing magtitinda sila. Ang iba ay pambili ng magugustuhan at ang natitira ay hinuhulog ng mga ito sa alkansyang kawayan na ginawa ni Jeffrey para sa kanila. Nagtitinda sila, naghahanap buhay, pero pakiramdam nila para lang silang naglalaro. Naglalaro na ay kumikita pa. Lasisiyahang pinanonood ni Aling Dolor ang mga anak habang iniaangat ang kani-kanyang alkansya na parang tinitimbang. Napakaswerte ko sa mga anak. Mahina nitong sabi. Nakita nitong nililigpit na ng panganay na anak ang mesa ng paninda. Nilapitan nito si Adela at pinunasan ang pawis na mukha. Pagod na pagod ang panganay ko ah. Naku, hindi nay. Okay na okay nga ako eh. Alam mo nay, malaki ang tinubo natin ngayon. Nakadalawang hango kami eh. Ang galing naman ng anak ko. Businesswoman na talaga. Naglalambing ang tonong ginamit ni Aling Dolor sa pamumuri. Sa ganoong paraan man lang ay mabawasan ang pagod ng napakasipag na anak. Tinulungan na nito si Adela sa pagliligpit. Nagtubig sa saya ang mga mata ng ginang. Kung ang basihan ng yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting anak, walang pasubaling. Isa ito sa pinakamayaman dahil bukod sa panganay, may 3 pa itong anak na sa kabila ng murang edad ay natutunan agad ang pagiging masinop at masikap. Wala na itong mahihiling pa kung mga anak ang pag-uusapan.
Bukod sa magagalang at masunurin, mapagmahal ang mga anak at maalalahanin. Kahit kanino ay pwedeng ipagmalaki. Isa man sa 4 na anak ay hindi nagbibigay ng sakit ng ulo. Masiglang pumanhik sa bahay sina Aling Dolor at Adela pagkatapos makapagligpit. Napangiting muli ang ginang. Ang paghanga sa mga anak na responsable at maaasahan ay lalong nadagdagan. Nadatnan nitong nagwawalis ng sahig si Neneng. Pinupunasan naman ni Buboy ang mesang kainan. Habang si Ana ay nagsisimula ng maghain para sa hapunan. Hindi na kailangang sabihan. Nagagawa ng umako ng mga gawain upang makatulong sa kanila. Tila idinuduyan ang puso ni Aling Dolor. Muling nagtubig ang mga matang kinasasalaminan ng kaligayahan. Habang tumatagal, lumalakas ang benta ni Adela ng barbecue. Nakakatatlong hango na siya kapag ordinaryong araw at 5 kapag Sabado at Linggo. Nagdagdag pa siya ng tindang halo-halo, kaya pati si Jeffrey ay tumutulong na rin. Masaya siya kahit maghapong pagod. Malaki-laki na ang naiipon niya. Madadagdagan pa iyon dahil sa pasukan ay buwan-buwan siyang makakakuha ng allowance mula sa mayor. Mahaba-haba pa ang pagkakataon upang makapag-ipon ng perang gagamitin sa kolehiyo. Kung mag-aaral akong mabuti at magkakaroon ng medalya, baka mapasama pa rin ako sa mga scholar ni mayor hanggang kolehiyo. Positibo niyang sabi sa sarili. Naniniwala siyang kaya niya. Kakayanin niya. Maaabot niya ang mga pangarap, hindi lang para sa sarili kundi para sa nanay niya at mga kapatid. Magsisikap siyang makapagtapos upang magkaroon ng maayos at maipagmamalaking trabaho. Kapag nakaipon na, ay magpapagawa siya ng maganda at malaking bahay. May tig-iisang kwarto ang mga kapatid niya. Pag-aaralin niya ang mga ito hanggang makatapos. Hindi na maglalako sa kalsada ang nanay nila. Maglalagay na lang sila ng tindahan na ang mga magulang ang mamamahala. Magkakasama ng lagi ang nanay at ang tatay nila. Magtitinda ang mga ito upang malibang, upang may masabing sariling pera, upang kung may magugustuhan ay may pangbili, at hindi upang sila ay buhayin. Siya ang magsisimula. Papatirin niya ang tanikala ng kahirapan. Kung makapagtatapos silang lahat at magkakaroon ng magandang hanap buhay, ay giginhawa na sila. Magkaroon man ng sariling mga pamilya, ay hindi na magdaranas ng kahirapan ang mga anak nila, gaya ng dinaranas nila. Mababago na ang takbo ng kanilang buhay, ang kanilang kapalaran. Iyon ang pangarap niya. Pangarap para sa pamilya. Nangiti siya sa malayong narating ng isip. Hindi naman bawal ang mangarap eh. Wala namang bayad. Natatawa niyang dulong sa sarili. Pasukan. May mga bago silang uniform na magkakapatid. Pati mga bagat sapatos ay puro bago rin. Malayo pa lang ang pasukan ay kumpleto na ang mga gamit nila. At dahil nanalo sa sugal ang tatay nila ay hindi na lumang sapatos ang suot nila. Hindi man lubusang naalis ang bisyo ng tatay nila ay hindi na ganoon kahumaling nakapaglalaan na ng oras sa kanila. Hindi na rin masyadong nasasabit sa away. Wala sa kanya ang kapangyarihan upang ito ay tuluyang mapagbago.
Hindi niya man gusto ang paraan ng ama sa pagkita ng pera, ay hindi na niya napigilang mangiti. Excited na kasi siya sa pagpasok nila ng mga kapatid. Pang-umaga sila ni Neneng at sina Ana at Buboy ay panghapon naman. Walang minutong nasasayang sa bawat galaw niya. Palibhasa, sanay na. Una siyang umaalis dahil lalakarin lang niya papunta sa eskwelahan. Marami namang estudyanteng naglalakad lang din. Makatitipid na ay mainam pa sa kalusugan ang paglalakad sa umaga. Yun talaga ang plano niya at pag-uwian na lang sa kanilang sasakay ng jeep dahil mainit na. Habang naglalakad, iniisip niya ang naiwanang mga kapatid. Nagluto na siya ng adobong manok kanina, nakapagsaing na rin sa bagong rice cooker na pinautang sa kanya ng mama ni Jeffrey. Hinulugan niya yon araw-araw mula nang magtinda siya, hanggang sa nabayaran. Naisip niyang mas magandang mainit ang makakaing kanin ng nanay niya at kapatid kahit maaga pa lang ay naluto na. May super kalan na rin sila. Mas madali siyang makapagluluto kaya hindi siya malilate kahit maglakad lang pagpasok. Tinignan niya ang suot na relos. Regalo iyon ng nanay niya noong graduation. Nilakihan niya ang hakbang nang makitang 10 minuto na lang at time na nila. Unang araw pa lang ng pasukan ay nagpakita na siya ng galing sa pag-aaral. Karamihan ng kaklase niya ay dati na niyang kaeskwela noong elementary. May ilan din sa ibang school nagpa-enroll at ang ilan ay sa private school na nag-aaral, gaya ni Jeffrey. Seaman ang papa nito at 2 lang na magkapatid kaya kayang-kaya ng mama nilang mapag-aral sa private. Aral sa umaga at tinda sa hapon ang naging pang-araw-araw niyang schedule. Araw-araw rin ay tinutulungan siya ng mga kapatid at ni Jeffrey. Paminsan-minsan ay tinutokso sila ng mga kakilala at mga kaibigan. Madalas ay nakikita niyang namumula ang pisngi ng kaibigan. Napipikon ba ito o napapahiya? Hindi niya alam. Mabait ito at komportable ang pakiramdam niya kapag ito ang kasama. Maginoo, may itsura at laging ready para sa kanya. Kaya lang, nakaset na ang priorities niya sa buhay at wala doon ang makipag-boyfriend. Isa pa ay napakabata pa nila. Kung saan mauuwi ang pagkakaibigan nila ni Jeffrey, panahon na ang bahala. Kung sakaling maayos na ang lahat at ganon pa rin ang kanilang samahan, walang dudang si Jeffrey ang gusto niyang makasama.